Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng iyong mga tagapakinig sa channel na Katotohanan at Misteryo. Ako po si Joel. 35 taong gulang, nakatira ngayon dito sa Liliw, Laguna. Pero ipinanganak at lumaki sa Lanao del Sur. Doon rin po naganap ang ibabahagi kong kwentong ito. Nakatira kami sa isang bayan na sakop ng Lanao del Sur. 3 po kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Ang panganay namin ay si Ate Melba. Matanda siya ng 3 taon sa akin. Nakatira kami sa pamayanan na hindi masyadong maunlad at masasabing mas mababa pa sa payak ang antas ng aming pamumuhay. Pareho ring walang natapos sa pag-aaral ang aming mga magulang, kaya naman pagbubukid ang naging hanap buhay. Hindi lingid sa amin ang tungkol sa mga kababalaghan dahil marami sa aming mga kamag-anak, maging ang aming mga magulang, ay marami ring karanasan sa kababalaghan, lalo na sa aswang. Pahagingan ko lang po kaunti ang kwento ni tatay tungkol sa sarili niyang karanasan. Bago raw kasi siya nag-asawa, ay isa siyang tipikal na binata. Mahilig sa barkada at inuman. Kapag may mga kapistahan sa karatig bayan o barangay, ay siguradong naroon silang magkakaibigan. Hindi pa raw uso noon sa kanila ang sumasakay ng jeep o tricycle kapag dadayo ng padisko ng fiesta. Kaya talagang mahabang lakaran papunta, pati na sa pag-uwi. Kahit ganoon ay masaya naman daw, kasi madalas hindi naman sila bababa sa 5 na magkakasama sa paglalakad. Minsan nga, may mga sumasabay pa sa kanila na mga kadalagahan na pupunta rin sa sayawan. Nakakasama rin niya minsan ang ibang mga pinsang lalaki, pati na mga babae sa pagdayo. Iyon kasi talaga ang event na inaabangan ng mga binata at kadalagahan. Iyon ang pagkakataon para makakita at makakilala ng ibang kababaihan at kabinataan na mula rin sa ibang lugar. Kasi kung aasa lang sa mga kabaryo, mahirap magkaroon ng kasintahan, lalo na kapag nanggaling ka sa malaking pamilya. Halos lahat ay kamag-anak nyo. Kung hindi nyo man kamag-anak, hindi mo rin naman gusto ang hilatsa ng pagmumukha. Kaya kailangan talagang dumayo para makahanap. Isang hapon raw noon, bago pa lumubog ang araw, ay magkakasama na silang naglalakad papunta sa ikalawang baryo mula sa kanila. Medyo malayo iyon kung hindi ka sanay sa lakaran. Pero sa mga katulad nilang palaging present sa mga fiestahan at pasayaw, ay malapit lang iyon. Dinadaan na lang nila sa kwentuhan ang paglalakad para hindi mabagot. Bago raw sila umalis ay sinabi ng kanyang ina na wag na lang muna kaya siyang sumama dahil may napapabalitang may mga namamatay na kalabaw at kambing doon sa mga bukirin sa boundary ng kanilang baryo at sa karati. Sabi naman daw ni tatay na bakit naman sila matatakot roon. Maliban sa marami naman silang maglalakad, ay meron din naman silang dalang armas, pero balisong nga lang. Ang pangit naman kasi kung may dala kang itak habang sumasayaw sa gitna ng padisko. Sabi naman ng nanay niya na hindi masasabi ang pagkakataon, kaya mag-ingat na lang. Tumuloy nga sa pagpunta sa fiestahan sila tatay. Nasa daan pa lang sila ay kung ano-anong yabangan na ang kanilang pinag-uusapan. Nabanggit naman ng isa pang grupo na kasabay nila na doon na sila magpapaumaga dahil meron naman silang kakilala roon na matutulugan. Sabi naman nila tatay na kung hindi na rin nila kayang umuwi ay baka makisiksik na lang sila doon. Pero kung kaya pa naman ay uuwi sila. May mga gawain rin kasi sila sa bukid na kailangan puntahan kinaumagahan. Tsaka 5 naman silang magtutropa
kaya hindi nakakatakot na maglakad papauwi. May dala rin naman silang sulo na yari sa binugkos na dahon ng nyog. Bali nasa mahigit 15 raw siguro sila noon na naglalakad papunta kasi marami ang nakisabay. Pero pagkarating sa lugar ay kanya-kanya na. Sila tatay naman daw ay may kakilala rin, ninong ng kaibigan niyang si Reynoso. Bali 5 silang magkakaibigan, si Reynoso, Alfredo, Fernan, Casio at si tatay ko na si Efren. Pagkarating nila doon ay nakikain muna raw sila sa bahay ng ninong ni Reynoso. Dahil sa marami ang bisita kaya matapos kumain ay umalis na rin sila agad para hindi na makagulo pa. Nag-aya kasi ang anak ng ninong ni Ray na doon na sa kubo ng tropa niya mag-inuman. Mas maluwag ang espasyo doon. Wala kasi ang mga magulang. Kaya makakakilos ng maluwag, wala ring mga bisita roon. Kaya nakapag-inom pa nga sila hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi. Noong matapos mag-inuman ay nagpasya silang magpunta na sa sayawan. Sakto na ang karga nilang alak. Hindi sila masyadong lasing, pero medyo magaan na ang pakiramdam. Tipsy lang kumbaga. Nagsimula na nga silang makipagsayawan. Tuwang-tuwa raw sila dahil marami ang dayo. May mga taga roon din sa lugar na umuwi pa galing Maynila para lang dumalo ng fiesta. Kaya marami ang nagkalat na naggagandahang mga dilag. Naging usap-usapan na rin sa kanila na may mga babaeng engkanto ang nakikihalo sa mga ganoong kasiyahan. Kaya para daw silang mga sira na bawat makakaparehang babae ay tititigang mabuti ang ibaba ng ilong kung meron bang kanal, dahil iyon daw ang palatandaan na hindi tao ang kaharap mo kapag walang kanal ang ibaba ng ilong. Pasado 12:00 ng hating gabi nang biglang may nagkagulo sa gitna. Nagkaroon ng saksakan. Nagpaputok naman ng baril ang mga PC o mas kilala sa tawag na Philippine Constabulary. Para mahinto ang pagkakagulo, marami kasi ang mga hindi kasama sa gulo ang nasaktan dahil sa banggaan sa pagtakbo para makalayo sa mga nagsasaksakan sa gitna. Noong humupa ang mga tao, ay 5 ang naiwan sa gitna na nakabulagta. Buhay pa ang iba pero hawak ang tagiliran na may tumatagas na dugo. Mabilis naman rumispondi ang mga lasing na rin na barangay tanod. Ewan lang daw nila kung saan iyon maihahatid. Baka diretso ng ilibing. Lalo at wala sa tamang wisyo ang mga nagbabantay na barangay tanod. Kaya nga hindi rin nakaawat kaagad. Nag-iinom din kasi habang nagbabantay sa pasayaw ng fiesta. Dahil sa pasado na rin naman 12:00, ay nagpasya silang magsiuwi na lang. Ang iba naman ay ayaw para umuwi. Sigurado naman daw na itutuloy pa ang pasayaw. Tsaka yung karamihan na kasabay nila papunta ay mga lasing na rin at ayaw nang maglakad ng malayo. Tanging sila Ray, Fernan, Casio, Alfredo at si Tatay Efren ko ang magkakasamang umuwi. Sa gabing iyon raw ay may buwan, kaso masama ang panahon kaya maulap at hindi nakakasikat ng mabuti ang sinag ng buwan. Pero kahit papaano ay may kaunting liwanag naman para maaninagan pa ang daan. Kaya hindi na rin nila nabalikan pa ang sulo na kanilang iniwan. Imbis na sa regular na dinaanan sila dadaan, ay nagpasya silang sa bandang bukid na dumaan. Shortcut daw kasi iyon. Makakatipid ng kalahating oras sa paglalakad. Iyon nga lang, dadaan o tatawid sa isang mababaw na ilog. Malapit na sila sa ilog noong makaramdam sila pare-pareho ng kakaiba. Bay, parang may nakasunod sa atin ah. Wika pa daw ni Ray. Agad naman silang nagsilingon sa likuran. Pero wala naman silang nakita. Nararamdaman din daw nilang lahat iyon pero walang gustong magkomento para hindi na magkatakutan pa.
Noong makarating sila sa may ilog ay nagulat sila dahil medyo mataas ang tubig roon at malakas ang agos. Hindi naman raw sobrang lalim, mga lagpas tuhod siguro. Pero kung kinulang ka sa tangkad, baka nasa gitna ng hita na iyon banda. Nakatayo sila pare-pareho at pinag-iisipan kung saan tatawid na medyo mababaw. Nang may makita sila sa bandang likuran na isang nilalang, pero sa tingin nila ay tao naman ang buong itsura ng katawan nito. Pero ang kakaiba nga lang dahil gumagapang iyon habang papalapit sa kanila. "Bay! Wakwak na ito!" sabi pa raw ni Ray. Sumang-ayon naman ang iba. Pero si tatay raw ay agad nang nilusong ang rumaragasang tubig ng ilog. Agad na ring nagsisunuran ang mga kasama niya. Pero dahil sa pagmamadali ay natumba ang iba sa gitna ng ilog at napasama sa agos. Nauna raw si tatay na nakatawid papunta sa kabila. Wala naman kasi siyang kasabay sa pagtawid, kaya hindi siya nasapul noong isa sa kasama nila ang natumba. Si Alfredo lang naman daw roon ang natumba, kaso tinamaan niya ang mga kasama, kaya magkakasama na silang apat na natangay ng agos. Si tatay naman ay sinundan ang direksyon ng agos para mahabol ang mga kasama. Pero habang binabaybay niya ang gilid, ay nakita niyang umakyat sa isang puno ang aswang at doon tumalon papunta sa kabilang bahagi ng ilog. Ibig sabihin, hindi iyon nabasa at nakasunod na iyon kay tatay. Kaya imbis na magpatuloy si tatay sa pagbaybay sa tabing ilog, ay itinuloy niya na lang ang pagtakbo papalayo. Bagamat hindi niya nakikita, pero naririnig niya ang tunog sa talahiban na may tumatakbo ng mabilis at hinahabol siya hanggang sa makarating siya sa baryo nila. Malawak ang bahaging palayan. Ibig sabihin, madali siyang makikita at mahahabol kung sa mismong daan siya tatakbo. Kaya ang ginawa niya ay doon siya dumiretso sa bahaging may mga nakasogang kalabaw. Nakisiksik siya sa isang kalabaw na namamahinga sa lubluban. Kaso noong malapit na ang aswang, ay naramdaman daw yata iyon ang kalabaw at naging balisa. Hindi sinasadyang matapakan ng kalabaw si tatay sa may balakang sa may tagiliran banda. Pakiramdam niya raw ay nagkabali siya, pero hindi siya pwedeng sumigaw sa sakit. Tiniis niya lang iyon. Inilingalinga niya ang tingin sa paligid, pero hindi niya naman nakikita kung nasaan iyong sumusunod sa kanya. Inilublob niya na lang ang kanyang katawan doon sa lubluban ng kalabaw para hindi siya mapansin. Hindi niya na rin kaya tumayo o maglakad pa papauwi. Doon na nga siya nagpaumaga. Kinaumagahan, nagising na lang siya noong meron ang tumatapik sa kanya. Isa iyon sa kanilang kabaryo na kilala rin siya. Nagtataka iyong nagtanong kung anong ginagawa niya roon. Ikinuwento niya naman ang nangyari. Kaya isinakay siya noon sa kalabaw at hinatid sa bahay nila. 6 na buwan raw siyang hindi makalakad dahil sa nangyari. Inalagaan naman siya ng albularyong manghihilot sa kanila. 2 beses sa isang linggo ay dinadalaw siya upang muling maayos ang posisyon ng kanyang natabinging buto. Iyong mga kaibigan niya naman daw ay hindi naatake ng aswang, pero sugatan din ang mga iyon mula sa matutulis na bato sa ibaba. Nahirapan din daw kasing makaalis sa rumaragas ang tubig ang mga iyon, kaya malayo ang narating bago nakaalis sa ilog. Noong gumaling raw si tatay ay bihira na lang siyang sumama sa ganoong pakikidisko, at kung sumama man siya ay dapat iyong may siguradong matutuluyan para doon na siya magpapaumaga. Ayaw niyang makaengkwentro uli ng aswang, lalo pa at hindi niya nakakayaning tumakbo ng mabilis dahil sumasakit na ang napinsala niyang buto kapag pinipuwersa ng pagkilos. Hanggang sa kasalukuyan nga po, Sir Carl, ay sumasakit pa rin ang balakang ni tatay kapag nalalamigan, kaya ayaw niyang matulog sa kwartong may aircon.
Tumungo na tayo, Sir Carl, sa karanasan naman namin ng aking buong pamilya. Dahil sa mas matanda nga sa akin ng 3 taon, si Ate Melba, kaya nauna rin siyang nakatapos ng high school. Libre lang naman ang paaralan sa amin. Kaya kahit may hirap ay kayang makapag-aral. Pinag-iipunan na lang namin ang pambili ng notebook at papel. Hindi rin naman required na mag-uniform, kaya kung ano lang ang meron ay ayos na. Noong makapagtapos ng high school si ate, ay nagtrabaho na ito bilang kasambahay sa isang may katamtamang antas na pamumuhay na pamilya. Itago na lang natin sila sa pangalang Ma'am Vanessa at Sir Dudes. Sila ang mag-asawang amo ni ate ko. Doon lang din iyon sa lugar namin, pero sa kabilang barangay. May 2 anak ang mag-asawa. Tapos nagpa siyang mag-abroad si Sir Dudes dahil gusto nitong mabilis na makaipon para sa pag-aaral ng kanyang 2 anak. Habang maaga raw ay paghahandaan niya na. Kaysa naman hintayin pa niyang tumanda siya, mas lalong mahihirapan na siyang matanggap sa abroad. Kaya nagpahanap nga sila ng magiging kasambahay. Gusto raw nila iyong bata pa at nakapag-high school para makatulong na rin sa pagtuturo ng mga leson ng kanilang anak na nag-aaral ng elementarya. Nairekomendan ng isa naming kapitbahay si ate. Dahil nabalitaan raw nito na matataas ang grades ni ate noong nag-aaral pa. Noong ma-interview si Ate Melda, ay agad siyang pinagsimula ni Ma'am Vanessa. Nanghihinaya nga raw sa kanya si Ma'am Vanessa dahil bakit hindi nagtuloy ng pag-aaral ng kolehiyo, gayong matalino naman ito. Si ate naman ay wala nang balak mag-aral pa ng kolehiyo dahil ayaw niya na raw pahirapan pa ang mga magulang namin sa pag-iisip kung saan kukuha ng panggastos sa kanyang pag-aaral. Bali, all around ang trabaho doon ni ate. Tagalinis, tagaluto, tagalaba, at tagabantay ng mga bata. Hindi niya naman solo ang lahat ng trabahong iyon dahil tinutulungan din siya ni Ma'am Vanessa. Minsan, si Ma'am Vanessa ang naglalaba habang si ate ko naman ang nagbabantay ng mga bata at tumutulong sa paggawa ng assignments ng mga ito. Isang araw, dumalaw si ate sa bahay namin. May dala siyang regalo sa akin. Sapatos at pantalo na bago. Hindi kasi siya nakapunta noong graduation ko, kaya late na ang paghahatid niya ng regalo. Sinabi nito sa akin na kung gusto ko raw ba na mag-aral ng kolehiyo. Mabilis naman akong sumagot ng oo, kasi sino bang ayaw? Katulad niya, gusto ko ring maiahon sa hirap ang pamilya namin. Nag-usap-usap kaming buong pamilya. Ang sabi ni ate, na pagsisikapan niya akong pag-aralin ng kolehiyo sa 2 kondisyon. Una, hindi ako pwedeng magkaroon ng kasintahan habang nag-aaral dahil karamihan ng mga taga sa amin ay hindi nakapagtapos. Ang dahilan ay mga nakabuntis o nabuntisan. Ayaw niya raw masayang ang kanyang pinaghirapan, tapos makakabuntis lang pala ako ng maaga. Pangalawang kondisyon, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ay ako naman ang magpapaaral sa bunso namin. Mabilis naman akong sumagot na oo. Nangako ako na susunod at tutupad sa 2 kondisyon niya. Ang sabi niya naman na sige, mamili na raw ako ng kursong gusto ko. Piliin ko raw iyong hindi masyadong magastos para naman hindi siya masyadong mabigatan. Lalo na at nagbibigay pa siya kina nanay ng pera na pandagdag sa pangangailangan. Ilang araw nga lang ang nakalipas ay nagpunta na kami ni nanay sa isang pampublikong paaralan. Mababa lang ang gastusin dahil libre naman. Kaso, meron lang mga miscellaneous na babayaran.
Tsaka syempre mga school supplies ko na rin. Kailangan ko rin maghanap ng boarding house na malapit lang sa school para maglalakad na lang ako. Tuwang-tuwa ako noong magsimula na akong mag-aral. Abot kamay ko na ang aking mga pangarap. Tuwing Sabado at Linggo ay naroon ako sa bahay nila Ma'am Vanessa o doon sa pinagtatrabahuan ni ate. Tumutulong-tulong ako roon. May mga trabaho kasi na mahirap para sa mga babae. Lalo at puro sila babae sa bahay na iyon. Gaya ng pagpuputol ng mga kahoy sa paligid ng bahay, paglilinis ng alulod at bubungan. Kinukumpuni ko na rin ang mga sira-sirang kagamitan. Tuwang-tuwa naman si Ma'am Vanessa dahil napakasipag ko raw kahit wala naman akong sweldo mula sa kanila. Para naman sa akin, ay sapat na ang pagpapakain nila sa akin sa mga araw na iyon. Lalo at doon lang ako nakakatikim ng masasarap na ulam. Palaging bagoong o tuyo ang ulam ko sa boarding house. Kaya biyaya na sa akin ang makatikim ng mga ulam na karne at masarap pang magluto si Ma'am Vanessa. Makalipas ang 2 taon, ay bumakasyon ng 1 buwan si Sir Dudes. Matagal niya na palang alam ang ginagawa kong pagtulong sa kanila nang walang bayad. Kaya nagulat ako noong mag-abot ito sa akin ng pasalubong. Sapatos na pang-eskwela, t-shirt at pantalon. Nahihiya pa nga ako noon na tanggapin iyon. Sabi niya naman na siya raw ang nahihiya. Kasi tuwing Sabado at Linggo ay naroon ako upang tumulong sa mga gawain sa bahay nila. Tapos wala naman silang pasahod sa akin. Kahit papaano ay makabawi man lang daw siya kaunti. Inabutan rin ako ng 2,000. Pandagdag ko raw sa panggastos ko. Nagpasalamat ako at nangakong ipagpapatuloy ang pagtulong sa pamilya niya. Makalipas ang 1 buwan, ay muli nang bumalik ng abroad si Sir Dudes. Ilang linggo ang nakalipas. Nakiusap si ate sa akin na kung pwede, Friday pa lang daw, pagkalabas ko ng klase, ay dumiretso na ako sa kanila at Lunes ng umaga na bumalik sa boarding house. Marami raw kasi ang nagpaparamdam. May mga gabing may nambabato sa bubungan ng bahay. Ayaw naman nilang labasin dahil baka masamang loob. Madalas na rin daw ang pagsama ng pakiramdam ni Ma'am Vanessa. Minsan nga ay nahihimatay pa ito. Sabi ko naman sa kanya na sige. Walang problema sa akin ang hiling niya. Hanggang sa paglipas ng 2 linggo, ibinalita sa akin ni ate na buntis daw pala si Ma'am Vanessa. Nasa mahigit 2 buwan na. Kakapacheck up lang daw nito. Napangiti naman ako habang sinasabi kay ate na mukhang nagbaon ng nagbaon si Sir Dudes bago iyon umalis. Kaya nagbunga talaga. Sinurutan naman ako ng tingin ni ate dahil kabata-bata ko pa raw. Alam ko na ang mga bagay na iyon. Sabi ko naman na bata pa ba ang tingin niya sa akin? 3rd year college na ako. Malamang alam ko na ang tungkol sa mga ganoong bagay. Dahil sa hindi nga bago sa amin ang mga bagay na tungkol sa mga aswang at alam rin namin na gustong-gusto ng mga aswang ang mga babaeng buntis. Kaya naman nagpabili si ate sa akin ng mga gagamitin sa pauso. Araw-araw siyang nagpapausok sa labas ng bahay gamit ang insenso, kamangyan, at kung minsan ay hinahaluan ng kaunting hiniwa na tsinelas. Kaso nagrereklamo naman si Ma'am Vanessa na masakit raw sa ilong ang amoy at nakakasikip sa paghinga. Kaya itinigil na namin ang paglalagay ng hiniwang tsinelas sa pauso. Isang Biyernes noon, pagkarating ko sa kanila ay sinabi ni ate na may matandang lalaki raw ang nagpapabalik-balik sa gate. Noong una ay sinabing magtatanong ng direksyon,
Tapos gustong buksan pa ni ate ang gate at papasukin siya. Hindi naman siya sinunod ni ate dahil may upuan naman sa may gate. Pumatong lang doon si ate at sinagot ang mga katanungan ng matanda. Minsan naman daw ay nagsasabing makikiinom ng tubig. Sabi naman ni ate na saglit lang dahil ikukuha ito sa loob. Humirit naman ang matanda na kung pwede ay papasukin muna raw siya saglit para makapagpasilong. Sabi naman ni ate na doon tumayo sa unahan kaunti ng gate kung saan naroon ang puno na mayabong ang dahon. Pero sabi ng matanda na gusto niya raw na maupo. Inabutan naman siya ni ate ng maliit na bangkito para meron siyang maupuan doon sa may puno. Tapos kumuha na si ate ng tubig sa loob. Pagkabalik raw ni ate ay wala na ang matanda. Sabi ni ate sa akin, naramdam niya na may ibang motibo ang matanda. Kaya nga raw hindi siya umaalis sa may harapan ng bahay kapag naroon ang mga bata. Dahil baka masalisihan at mauto ang mga bata na anak ni Ma'am Vanessa. Naikwento niya na rin iyon kay Ma'am Vanessa at sinabing kung siya ang makapansin sa matanda ay wag din pagbubuksan, lalo at buntis siya. Marami ang magtatangkang linlangin siya upang makuha ang sanggol na kanyang dinadala. Galing sa may kayang pamilya si Ma'am Vanessa. Wala pa itong karanasan sa mga aswang. Pero syempre, dahil sa probinsya rin ito lumaki, kaya may alam rin ito at naniniwala. Ang tungkol naman sa mga bata ay hindi niya gaanong ipinag-aalala dahil may nagsusundo naman kasi sa mga iyon na maghahatid sa paaralan sa umaga at magsusundo na rin sa kinatanghalian. Isang gabi noon, araw ng Sabado, naroon ako kina Ma'am Vanessa. Matapos namin kumain ni ate ay naligo na muna ako. Nalalagkit kasi ako sa maghapong paglilinis sa labas ng kanilang bakuran. Nagtabas ako roon ng matataas na talahib, tapos sinilaban ko na rin sa labas. Matapos maghugas ng mga plato, ay naglabas ng basura si ate. May basurahan kasi sila sa labas. Doon ilalagay tuwing gabi ang nakaplastik na basura mula sa kusina. Para kahit pa maagang dumaan ang mga basurero, ay siguradong kasama sa mapipick up. Siguro 10 hakbang ang layo ng tapunan nila ng basura sa labas ng gate. Ilalagay pa lang daw ni ate ang basura sa malaking drum, ay nakita niyang naroon sa gate ang matandang lalaki na pinaghihinalaan niyang aswang. Nakangiti sa kanya, sabay mabilis na pumasok sa loob. Agad nang binitawan ni ate ang basurang kanyang itatapon at tumakbo papunta sa gate. Pero agad na rin iyong isinara ng matanda, kaya hindi na nakapasok si ate. Narinig ko na lang na sumigaw si ate at sinabing, "Joel! Nakapasok na ang matanda! Itrangka mo ang pintuan!" Noong mga oras na iyon ay kami lang ni ate ang nasa ibaba ng bahay. Nauna kasi naming pinakain ang 2 bata bago kami kumain. Si Ma'am Vanessa naman kasi ay madalas walang ganang kumain sa gabi, kaya naggagatas lang siya at tinapay. Naroon na sila noon sa kanilang silid sa itaas. Kakatapos ko lang noon magbihis pero nasa banyo pa ako. Noong marinig ko ang sigaw ni ate ay agad ko siyang naintindihan. Mabilis akong lumabas ng banyo at nagtrangka ng pintuan sa kusina. Sigurado naman kasi ako na nakatrangka ang pintuan sa harapan. Ako kasi mismo ang nagtrangka noon habang nagpapakain pa si ate sa 2 bata. Sakto lang na naglock ako ng screen door. Bigla na iyong kumalabog dahil hinablot ng matanda ang screen na pintuan para buksan. Pero hindi niya na naabutan. Isinara at inilak ko na rin ang pintuan. Narinig ko naman na nagtatanong si Ma'am Vanessa habang pababa kung ano raw ang nangyayari. Sabi ko naman
na nasa loob ng compound ang matandang aswang. Sinalisihan si ate noong maglabas siya ng basura. Muli kong narinig si ate na sumisigaw na uuwi raw siya sa amin at hihingi ng tulong. Duda raw kasi siya kung papaniwalaan siya ng pinakamalapit na mga kapitbahay. Mabilis na rin akong umakyat sa itaas upang i-check kung nakalak ng mabuti ang mga bintana roon. Sinabi ko kina Ma'am Vanessa na doon na lang muna sila sa kwarto nila at huwag lalabas. Kami na ni ate ang bahala. Darating naman sila nanay at tatay dahil sinundo sila ni ate. Panay ang paikot-ikot ng matanda sa bahay. Minsan, ginagamitan ako ng boses na mabait at sinasabing wala naman daw siyang masamang balak. Nagugutom lang daw siya at gustong manghingi ng pagkain. Sabi ko naman sa kanya na oo, naniniwala naman ako na nagugutom siya. Pero alam ko rin kung sino ang gusto niyang kainin at hindi ako papayag sa gusto niya. Bigla namang nagwala sa labas ang matanda at kung ano-ano ang inihahampas sa bintana. Mabuti nga at nakagrills ang bintana nila Ma'am Vanessa, kaya hanggang pagwawala lang ang pwede niyang gawin. Natatakot at kinakabahan din naman ako sa mga oras na iyon, pero pilit ko na lang din nilalakasan ang aking loob. Unang-una, nasa konkretong bahay naman ako na nakagrills pa. Kahit pa maupod ang kuko ng aswang sa kakakalmot, ay hindi siya makakagawa ng butas sa dingding ng bahay na iyon. Makalipas ang mahigit kalahating oras, narinig kong may dumating na tricycle. Sumigaw si ate sa labas na kasama niya na sina nanay at tatay. At naroon din ang tatlong tanod na kakilala ni tatay na nahingian nila ng tulong. Ang problema, dahil hindi rin sila makapasok sa loob, nakatrangka kasi ang gate. Narinig ko kay Ma'am Vanessa na abangan ni ate ang susi sa labas dahil ihahagis niya sa bintana. Matapos maihagis ang susi, ay nakapasok na nga sina nanay, tatay, ate, pati na ang tatlong tanod sa loob ng compound. Angil lang isang hayop ang naririnig ko noon. Hindi ko masilip dahil naroon sa may gilid ng bahay. Hindi kita sa may bintana. Ilang saglit pa ay nakita ko si ate at si nanay na nakasilip sa bintana katabi ng pintuan sa harapan. Umalis na raw ang aswang. Kaya dali-dali ko silang pinagbuksan. Nakita kong may sugat sa mukha si tatay, pati na ang dalawang tanod. Lumaban daw kasi talaga ang aswang. Kaya ginawa rin nila tatay ang lahat ng kanilang makakaya para hindi iyon makatakas pa. Marami raw iyong tama ng itak, sibat at buntot pagi. Pero noong nagpalit ng anyo bilang isang ibon at lumipad, ay hindi na talaga nila napigilan pa. Bumaba na rin si Ma'am Vanessa. Inilabas ang kanyang first aid box at ginamot ang kalmot nila tatay. Nagpasalamat rin si Ma'am Vanessa kina nanay at tatay sa agarang pagdating ng mga ito, pati na sa mga tanod. Pinaghapunan muna namin ang lahat ng pumunta bago sila umalis. Pero si nanay ay nagpaiwan pa para may kasama raw kami na magbabantay kay Ma'am Vanessa. Magmula noong gabing iyon, mula Lunes ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, ay doon natutulog si nanay kina Ma'am Vanessa. Tapos Biyernes naman ng gabi hanggang Linggo ng gabi ay ako naman ang kasama nila ate sa pagbabantay. Walang katapusan ang pagpapasalamat sa amin ni Ma'am Vanessa dahil sa ginagawa naming pagprotekta sa kanya at sa kanyang pamilya. Maging si Sir Dudes ay nagpapasalamat din kapag magkausap sila ni Ma'am Vanessa sa telepono at pinapakausap ako. Hanggang sasabihin ni Sir Dudes na kung pwede raw, doon na ako tumira sa kanila. Sasahuran niya ako pero mababa lang. Sagot na rin nila ang gastusin sa pag-aaral ko. Tapos gamitin ko raw iyong kanyang single na motor
bilang serbis ko sa pagpasok sa paaralan para hindi na maging magastos sa pamasahe. Pumayag naman ako at nagpasalamat din. Naging maayos ang paninilbihan namin sa pamilya ni Ma'am Vanessa at Sir Dudes. Tapos noong makagraduate ako, ay umalis na ako sa kanila para maghanap na rin ng trabaho na naaayon sa aking kursong natapos, HRM. Matapos ng 6 na taon na pagtatrabaho sa abroad, ay hindi na muli pang umalis si Sir Dudes. Nagnegosyo na lang siya. Tapos si ate ay nanatili pa rin nilang kasambahay at ang napangasawa nga ni ate ay iyong kinuha ni Sir Dudes nakatiwala sa kanyang negosyo. Kaya parang naging kapamilya na rin namin sila Ma'am Vanessa at Sir Dudes. Hanggang sa kasalukuyan ay naroon pa rin sa kanila si ate pero hindi nakatulong kundi katiwala na bilang kahera sa negosyo nila na lumber, gravel and sand. Ako naman ay lumuwas ng Maynila upang hanapin ang aking sariling swerte. Ngayon nga ay malapit na ako maging ama at nasa ika-6 na buwan na ang pagbubuntis ng aking asawa sa aming panganay at dito na kami tumira sa Laguna, lugar kung saan ipinanganak at lumaki si Mrs. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwento kong ito na tungkol sa karanasan namin sa aswang. Maraming salamat po sa pagtanggap nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Joel ng Lanao del Sur. Hi Sir Carl, magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig sa channel mong Katotohanan at Misteryo. Ako po si Elena, 30 taong gulang, nakatira sa San Miguel, Bulacan. Kamamatay lang po ng lola sinag ko, kaya ako sumulat. Gusto ko po sanang maalala siya mula sa magandang kwentong ito tungkol sa aswang na kay lola sinag ko narinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay mula pa noong panahon ng mga Kastila. Pasalin-salin na kwento ito mula pa sa lola ni Lola Sinag. Ang sabi ni Lola Sinag ay maraming kababalaghang nagaganap noong unang panahon. Isa na roon ang pagkawala ng mga kalalakihan at hindi na sila natatagpuan. Maraming haka-haka ukol sa pagkawala ng mga kalalakihan ng panahong iyon. May mga pagkakataon din naman na natatagpuan pero patay na ang mga ito. Ang ilan sa sinasabing dahilan ng pagkawala o pagkamatay ng mga kalalakihan ay ang pagdukot ng mga Kastila o di kaya mga rebelde. Ang ilan namang nawawala ay sinasabing nakipagtanan sa kasintahan. May balita rin na may mga babaeng engkanto na kumukuha ng lalaking tao para dalhin sa kanilang kaharian at gawing asawa o di kaya ay kinain ng aswang. Laganap din kasi sa mga tsismisan noon ang tungkol sa mga aswang na tinatawag na mandurugo na pumapatay at sumisipsip ng dugo ng tao. Ang mga mandurugo ay mga uri ng aswang na magaganda kapag nasaan yung tao sila. Nambibiktima sila sa pamamagitan ng pang-aakit ng mga lalaking gusto nilang biktimahin. Aakitin ang lalaki hanggang sa makipagtalik ang kaawa-awang biktima. Sisipsipin ang dugo ng biktima sa pamamagitan ng matalas na dila nito. 2 paraan daw ang ginagamit nila sa pagsipsip ng dugo ng biktima. Ang una ay itutusok ang matulis na dila sa leeg ng biktima, saka sisipsipin na ang dugo nito. Ang ikalawa naman ay ipapasok nito ang dila sa bibig ng biktima at sisipsipin na ang dugo hanggang sa matuyo ang katawan ng lalaki. May mga pagkakataon na pinapakasalan o pinapakisamahan ng mandurugo ang biktima nila upang magkaroon ng supply ng dugo gabi-gabi. May mga nakakita na raw sa mandurugo noong unang panahon, kaya't hindi na bago sa lugar ni na Lola Sinag na marinig
ang balitang may nawawalang binata na baka kinuha ng mga mandurugo. Madalas din gawing panakot sa mga kalalakihang palikero ang katagang kukuhanin ng mga mandurugo kapag hindi ito nagtino. Ayon pa sa kwento ni Lola Sinag, may isang bahay aliwan daw noon sa isang maliit na baryo sa Bulacan ang kilala sa pagkakaroon ng mga magagandang kababaihan. Isang araw daw noon, may isang napakagandang dilag ang lumapit sa may-ari ng kasa para pumasok bilang tagapagbigay ng aliw sa mga kalalakihan. Tinanggap ito kaagad sa kasa at pinasimula rin ng gabing iyon. Ang pangalang ibinigay nito ay Clarita. Matangkad si Clarita, maganda ang hubog ng katawan at ang kutis ay malasutla ang kulay. Maganda ang mapupungay ng mga mata, maliit ang matangos na ilong na tinirnuhan ng makipot at hugis-pusong mga labi. Makintab at malambot ang alon-alon nitong buhok. Lahat ng makakakita kay Clarita ay mapapalingon talaga. Noong sumapit ang gabi, ay agad na may nag-alok na mayamang mistisong Kastila para maiuwi ang babae. Iyon ay si Don Ramon. Isa siyang balo sa edad na 50 mahigit at may 3 anak na lalaki. Kilala itong negosyante at pilantropo sa bayan. Malaking salapi ang ibinayad ni Don Ramon. Malaking halaga ng salapi ang ibinayad ni Don Ramon para makuha ang babaeng bumihag sa kanyang pihikang puso. Nang gabi ring iyon ay naiuwi ni Don Ramon si Clarita. Hindi na nito pinakawalan pa ang dalaga. Binihisan, inalagaan, at itinuring na parang prinsesa. Marami raw sa mga kaibigan ni Don Ramon ang nakakita kung gaano ito kasaya sa tuwing kasama ang kinakasama sa okasyong dinadaluhan. Subalit may ilan sa mga kaibigan nito ang nakakapansin na tila may nagbabago kay Don Ramon. Namumutla raw ang itsura nito at nangangayayat. Tinatanong nga kung ginugutom ba ito ni Clarita o baka naman nasusobrahan na sa paglalaro ng apoy sa kama. Tumatawa lang si Don Ramon at sinasabing busog siya sa pagmamahal pati na sa kama. Nagtatawa na naman ang mga nasa handaan at tanging ngiti lang ang iginaganti ni Clarita. Hinayaan nito ang malisyosong biruan ng mga naroon. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Napatuloy ang pagbagsak ng katawan ni Don Ramon, kaya't nag-aalala na ang mga anak nito sa kalusugan ng kanilang ama. Pinatignan nila ito sa mga dalubhasang doktor sa Bulacan, pati na sa Maynila. Subalit hindi nila matiyak kung ano ang sakit nito. Ang tanging alam lang ng mga doktor na kulang ito sa dugo at bumabagsak ang resistensya, pero hindi matukoy ang pinagmumulan ng biglaang pagbagsak ng pangangatawan. Pinakiusapan ng mga anak si Don Ramon na magtungo muna sa Espanya para magpatingin sa mga dalubhasang doktor doon. Ayaw man ni Don Ramon na iwan si Clarita ng mag-isa ay hindi naman maaari. Kailangan niyang patignan ang kalusugan at magpagamot para mas humaba ang buhay at makasama pa ng mas matagal si Clarita. Nagpaalam ito kay Clarita at nagsabing baka matagalan pa siya bago makabalik. Nagsabi naman ang babae na doon lang din ito titira sa kanyang bahay at maghihintay sa kanyang pagbabalik. Umalis si Don Ramon ng Pilipinas para umuwi sa Espanya. Noong makaalis ay nanatili si Clarita sa bahay ni Don Ramon kasama ang 3 anak nitong lalaki. Noong una ay malamig ang pakikitungo ng mga anak ni Don Ramon kay Clarita dahil hindi nila ito gusto para sa kanilang ama. Subalit, lumipas ang ilang linggo ay napansin ng ilan na masyadong malapit dito ang panganay ni Don Ramon na si Luisito. Maging ang mga kapatid ay napapansin ang pagbabago ng pakikitungo nito
sa kinakasama ng kanilang ama. Makalipas ang ilan pang mga linggo, ay kapansin-pansin na ang biglaang pangangayayat ni Luisito na parang hindi pinapakain ng tama. Nanunuyot na ang balat nito at pumuputla na ang kulay. Naisip tuloy ng mga malalapit nilang kaibigan na baka namana nito ang sakit ng ama. Pinayuhan din ito na sumunod sa ama sa Espanya para doon din magpatingin. Ayaw din sana ni Luisito noong una, pero napapayag ito ng mga kapatid na umuwi sa kanilang bansa. Naulit muli ang ganoong sitwasyon sa sumunod na magkakapatid, si Leandro. Naging malapit sina Clarita at Leandro hanggang sa magkaroon na ng kakaibang hinala ang bunso sa magkakapatid na si Louie. Nagmanman na si Louie sa dalawang kasama sa bahay para malaman kung ano ang namamagitan sa dalawang ito. Napansin niyang madalas magharutan at magdikit ang mga ito kapag sa tingin ng dalawa ay walang ibang tao sa paligid. Isang araw, napansin ni Louie na pumasok si Clarita sa silid ni Leandro. Nagtaka si Louie kung ano ang gagawin ng dalawa roon. Maingat siyang lumapit sa pinto ng silid ni Leandro para magmanman. Idinikit ni Louie ang tenga niya sa pinto para pakinggan ang ingay na lilikhain ng dalawa sa loob. Subalit wala siyang marinig na kahit ano mula sa loob. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya't marahan niya iyong itinulak sa kasumilip. Nakatagilid sa gawin ng pinto ang kama ng kapatid, kaya makikita niya ito sa higaan mula sa kanya pinagpwestuhan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Clarita na nakaupo sa gilid ng kama ni Leandro habang nakadukwang ang mukha malapit sa mukha ng natutulog na kapatid. Ang mas labis na nagpagulat sa kanya ay ang lumalabas na dila ng babae na parang dila ng ahas. Matulis iyon at patuloy pa na humahaba. Lumapit pa ng husto ang mukha ni Clarita. Sa kanito ibinuka ng kamay ang bibig ni Leandro. Pumasok sa bibig nito ang mahaba at matulis na dila ni Clarita. Napanganga si Louie sa nakita. Hindi makapaniwala sa nakakakilabot na eksena na kanyang nasasaksihan. Agad na pumasok si Louie sa silid, saka dinampot ang florera na nakapatong sa tokador at patakbong lumapit kay Clarita. Hinampas niya ang florera sa ulo nito kaya bumagsak ito sa sahig. Hindi pa nakontento si Louie kaya't dinampot niya ang kahit anong bagay na madadampot at pinaghahampas iyon kay Clarita. Pinagmumura niya pa ito sa kapinagtatadyakan. Malaking tao daw iyon si Louie at pinakamalaki sa tatlong magkakapatid, kaya ang bawat sipa at hambalos nito ay talagang iindahin ng kahit sino. Nagising si Leandro at nagtataka kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Louie ang nakita nito sa kahinila ang babae sa buhok. Nagpumilit na kumawala si Clarita at nang makakuha ng tiyempo ay matuling tumakbo papalabas ng silid. Hinabol pa ito ni Louie hanggang sa labas ng bahay pero hindi niya na ito inabutan. Kumalat sa lugar nila ang nangyari at pinapaniwalaang isang mandurugo si Clarita. Nagtulong-tulong ang mga magkakabaryo para hanapin ito, ngunit walang makapagsabi kung nasaan na nagtungo ang babae. Isa lang din kasi itong dayo sa lugar nila, kaya't walang nakakalam kung saan ito pwedeng magtago. Hindi na nagpakita pa si Clarita sa lugar nila mula noon. Bumalik na rin sa Espanya ang magkapatid na Leandro at Louie para makasama ang ama at kapatid. Akala ng mga taga roon ay magiging tahimik na ang kanilang lugar nang mawala ang mandurugo. Subalit nagkamali sila. 3 linggo lang na natigil ang balitang may nawawalang kalalakihan o may natatagpo ang patay. Nagulat ang lahat nang may matagpo ang patay na lalaki
sa isang bakanting lote. Tuyot ang buong katawan nito na parang sanga ng kahoy sa tigas at walang ni isang patak ng dugo ang natira dito. Ang hinala ng ilan ay bumalik na si Clarita para maghasik uli ng lagim. Nagsagawa ng pagpupulong ang mga taga-baryo para lutasin ang problema nila sa mga nangyayaring patayan at pagkawala ng mga taga-lugar na lalaki. Tutulong din sa paglutas ng problema ang mga karatig baryo dahil maging sila ay pareho ang problema sa nasasakupan. Napagdesisyonan ng mga residente na magsagawa ng malawakang pagroronda sa bawat barangay at inaasahan na tutulong ang lahat ng kalalakihan sa pamamagitan ng voluntaryong pagsama sa pag-iikot tuwing gabi. Ang ibang mga may bahay naman ay inasahang maghahanda ng pagkain para sa mga voluntaryong sasama sa pagroronda. Nang gabing iyon ay sinimulan na ang paghahanap sa mandurugo na salot sa kanilang lugar. Dala ang sulo at sibat, nagsimulang mag-ikot ang mga kalalakihan. Bumuo sila ng ilang grupo para magbasid sa iba't ibang sulok ng baryo. Binalaan din ng ilan na huwag nang lalabas ng bahay sa alanganing oras, babae man o lalaki, dahil hindi pa nila matiyak kung lalaki lang ba talaga ang binibiktima ng mga mandurugo. Ilang gabi ring nag-ikot ang mga kalalakihang nagboluntaryo para mahanap at mapatay ang mandurugo, pero hindi nila iyon matsyempuhan. Halos mawala na sila ng pag-asa dahil walang resulta ang ilang gabi nilang pagpupuyat. Ilang linggo na silang nagpapakapagod sa pag-iikot at unti-unti na ring nababawasan ang mga sumasama sa pagroronda, kaya't nabawasan din ang bilang ng magkakahiwalay na pangkat. Akala ng marami ay hindi na mauulit pa ang pagpaslang ng mandurugo. Isang gabi, habang nag-iikot ang mga grupo ng nagroronda, ay nakarinig sila ng sigaw mula sa bukid na malapit sa pwesto nila. Agad nilang tinungo ang pinagmulan ng sigaw at naabutan nila ang lalaking humahangos ng takbo papalapit sa kanilang direksyon. Wala itong pang-itaas na kasuotan at tanging karsunsilyo lang ang suot nito na pang-ibaba. Habang humahangos ng takbo, tumigil ito sa pagtakbo nang makalapit sa pinakapinuno ng pangkat na si Gregorio. Humihingal ito na itinukod ang mga kamay sa tuhod, sa kailang ulit na humugot ng malalalim na paghinga bago nakapagsalita. May nakita raw siyang babae na ubod ng ganda sa may bukid. Habang inaasikaso ang mga pananim na tinamaan ng peste, nang may lumapit sa kanya na napakagandang dalaga. Nagpakilala raw ito at sinabing matagal na siyang gusto. Dahil sa angking ganda at lambing ng tinig, ay nahumaling siya bigla na tila ba na hipnotismo. Nang nag-init ang kanyang katawan, ay agad niya itong sinunggaban, saka sinibasib ng halik. Naghubad na nga raw sila pareho ng saplot at nagtungo na sa pinakamainit na parte, nang biglang lumabas ang matulis at mahabang dila ng babae. Bigla niya raw itong sinuntok sa mukha at tinulak ng malakas, saka siya kumaripas ng takbo kahit halos nakahubo pa. Hindi na niya naisipang damputin ang mga saplot na naiwan sa bukid. Pinangarap daw nito na maranasan ang espadahan ng dila, pero hindi ganoon kahaba katulad noong sa magandang dalaga na halos isang ruler na daw ang haba noon. Pinagpasalamat niyang batak ang katawan sa trabaho, kaya't may lakas siyang labanan ang mandurugo at nakahanap ng pagkakataon na makatakas, dahil kung hindi ay baka paglalamayan na rin siya. Sininyasan ni Gregorio ang ilang mga kasamahan para puntahan ang pinagmulan ng lalaking nakahubad, pero wala nang naabutang tao roon. Sinermonan ni Gregorio ang lalaki na sa susunod ay wag bastang tutuka ng kahit sinong babae, lalo na at may pakalat-kalat na mandurugo sa kanilang lugar.
at mas mainam na sumama ito sa pagroronda kaysa pangaraping makipagtalik ito sa hindi kilala na isa palang mandurugo. Muling nagpatuloy sa pag-iikot ang grupo. Maging ang mga gwardya sibil ay tumulong na rin sa paghahanap sa nasabing mandurugo dahil na rin sa hiling ni Don Ramon. Nagpadala daw kasi ito ng sulat sa Gobernador Silio at humihiling na hanapin si Clarita at pagbayarin sa ginawa nito sa kanya at sa mga anak nito. Ang huling balita ng lola ni Lola Sinag ay namataan uli si Clarita at nasugatan ito ng mga tumutugis dito. Subalit dahil sa sobrang bilis tumakbo ng mandurugong iyon ay hindi nila ito nahuli pa. Hanggang dito na lang po at sana naibigan nyo ang kwento tungkol sa isang mandurugo. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw sa iyo, Sir Carl, at sa mga taga-subaybay nyo. Ako po si Ray, 36 years old at single pa. Abala sa maraming bagay sa buhay lalo na sa pag-iipon. Gusto kong ilahad ang hindi kapanipaniwalang karanasan ko sa Paete. Nagsara kasi ang pinapasukan kong artisan shop sa Santa Cruz noong 1 taon dahil sa pandemic. Saktong nakita ko sa dyaryo ang job hiring ng isang handicraft shop sa Paete kaya't agad akong nagpunta roon para mag-apply. May recommendation naman ako ng dati kong pinasukang trabaho kaya't magagamit ko iyon sa pag-a-applyan ko. Dahil sa karanasan ko sa 5 taon sa wood carving, ay agad akong nakapasa at natanggap sa trabaho. Mabilisan ang pagtanggap sa akin dahil nag-quit daw ang mga naunang nag-apply sa akin at tambak na ang trabaho nila. Nakitaan din ako ng potensyal nang ipakita ko ang mga larawan ng mga dati kong ginawang furniture. Maaari ka nang maglipat at magsimula bukas. 8:00 ng umaga ang simulang ng trabaho hanggang 5:00 ng hapon. Pwede kang mag-overtime hanggang 6:00 kung may rush tayo at may dagdag na bayad iyon. Ihabol mo na lang ang requirements mo, okay lang ba? Kinuha ni Sir Ruben ang susi ng drawer niya. Ito ang susi ng magiging silid mo. Nasa likod lang yun. Maraming salamat ho, Sir Ruben. Hindi ho kayo mabibigo sa akin. Kinuha ko ang susi, saka lumabas ng opisina. Hindi ko na muna sinilip ang magiging silid ko. Okay na sa akin kahit ano pang itsura nun. Hindi naman ako maselan. Basta may matulugan ako ay ayos na sa akin. Stay in ang alok nila. Nangungupahan lang din naman ako at mag-isang nakatira sa Santa Cruz kaya't lumipat na ako agad sa napasukan kong trabaho. Ang mga magulang ko kasi ay nasa Bicol at ang isang kapatid ko ay nasa Cebu. Umuwi agad ako sa Santa Cruz para ayusin ang mga gamit ko sa paglipat at kunin ang deposito ko sa may-ari ng paupahan. Huling gabi na ang pagtulog ko sa paupahang iyon kaya sinulit ko na. Ibinenta ko na rin ng palugi ang TV at electric fan ko sa kapitbahay ko. Ayaw ko nang magbitbit ng maraming kasangkapan sa paglilipat ko. Tanging mga damit at ilang mahahalagang gamit lang ang isinilid ko sa 2 malalaking traveling bag na dadalhin ko. Madilim pa nang umalis ako ng Santa Cruz. Maaga akong nagtungo sa Paete. Sabik na akong makalipat at makapagsimula sa trabaho. Tuwang-tuwa ako nang makita ko ang silid ko. Sakto lang ang sukat ng kwarto na ibinigay sa akin pero sapat na iyon para sa isang tao. May 5 metrong haba at 3 metrong lapad iyon. May double deck at foam doon. May electric fan at TV na luma pero gumagana pa naman pagbukas ko. Nasa labas lang din ng kwarto ang banyo. May kwadradong salamin na nakasabit sa dingding malapit sa pinto. Kakasya ang mukha ko sa sukat niyon kaya't magagamit ko iyon sa pag-aahit ng bigote at balbas ko. Nasabi ko sa sarili kong swerte talaga at nakuha ko ang trabahong iyon. May libre pang kwarto. Nasa likuran iyon ng malaking bahay kung saan nakatira ang may-ari ng handicraft shop. Nasa harapan naman ang paggawaan ng mukhang dating garahe. Masaya akong nagsimula sa trabaho ko
matapos maglipat. Minsan lang dumapo ang swerte na makahanap agad ng trabaho matapos magsara ang nakaraang pinapasukang kumpanya kaya hindi ako magpapakatamad. Sinimulan ko agad ang order na sala set na nabitin dahil sa mga umalis sa trabahador nila. Sa unang araw ng trabaho ko ay nagpakitang gilas na ako. Matyaga kong pinapakinis ang sandalan ng upuan na order daw ng kilalang mayamang incheck sa lugar na iyon. Abala ako sa trabaho ko nang lapitan ako ng isa sa mga trabahador nila, si Eric. Siya ang nag-aasikaso ng delivery ng materials. Mabait naman ito at palabati. Siya ang unang bumati sa akin nang magsimula akong magtrabaho. Ray, buti napapayag kang mag-stay in. Mahinang tanong nito sa akin, halos bulong na lang yata iyon. Oo naman, swerte ko nga eh. Tipid sa upa, tipid sa pamasahe. Masayang tugon ko. Minsan lang, dapuan ng swerte, alam mo na yun pare. Hindi ba nila sinabi sa'yo kung bakit umaalis ang mga stay-in dito? Tanong nitong muli. Hindi ka ba nagtataka? 5 na ang umalis dito ng buwan na ito. Mga hindi na rin nagsibalik. Umiling ako. Wala namang nabanggit. Ano nga ba ang dahilan? Lumapit pa ito ng kaunti sa akin bago bumulong. May maligno raw sa kwarto na yon. Kaya nga ikaw lang ang naroon. Lahat dito uwian. Natawa ako ng bahagya. Uso pa ba yun? Ray, marami na sa mga umalis ang nagsabi na totoong nakita nila iyon. Kaming 6 lang ang matibay dito dahil uwian naman kami. At itinuro nito ang iba pang trabahador sa shop. Hindi rin kami nagagawi sa likod. Iginala nito ang tingin sa paligid bago bumalik ang tingin sa akin. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tumalikod na ito saka nagbalik sa trabaho. Napailing na lang ako. May mga nagpapaniwala pa rin pala na totoo ang maligno. Ipinagpatuloy ko na lang ang trabaho ko sa maghapon. Nalibang ako at hindi napansin ang oras. Namalayan ko na lang na nagsisiuwian ng 6 na kasamahan ko. Tumayo na rin ako para mag-inat-inat. Nangalay ang balakang ko sa maghapong pagtatrabaho. Magpahinga ka na Ray, gumagabi na. Sambit ng amo kong lalaki. Opo, Sir Ruben. Nagtungo na ako sa silid ko sa likod bahay. Nagpahinga ako ng saglit. Saka kumain ng hapunan bago naligo at naganda sa pagtulog. Ang sarap ilapat ng likuran ko sa malambot na foam. Napatingin ako sa ilalim ng parte ng higaan sa taas ng double deck. Naalala ko ang sinabi ni Eric. Walang may gustong magstay in dahil may maligno raw sa kwarto. Hindi naman totoo yun. Ipinikit ko na ang mata ko. Pagod ako sa maghapong gawain sa shop. Ang sarap ng tulog ko nang maramdaman kong may parang mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Para ding may kung anong sumasakal sa akin. Nagpupumiglas ako para makawala. Ano ba? Naghahabol na ako ng hininga ko. Nakarinig ako ng matinis na tinig na parang humahagik-gik. Hindi ko maunawaan ang sinasabi na kung sino man ang nagtitrip sa akin. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hiyaw ko. Pero lalong bumigat ang pakiramdam ko at humigpit ang pagkakasakal sa akin. Napansin ko rin ang masangsang na amoy na parang alimuom at amoy lupa. Hindi ko maintindihan kung anong uri ng amoy iyon. Ang masasabi ko lang ay malansa na mapanghi ang amoy na iyon. Parang 1 taon na hindi naligo. Pakiramdam ko rin ay hindi ako makahinga nang dahil sa amoy na iyon. Hindi lang dahil sa pagkakasakal sa akin. Pinilit kong dumilat para makita ko kung sino ang gumagawa niyon sa akin. Bumulong ako ng panalangin
para tulungan akong paglabanan ang kung anumang kababalaghan lumulukob sa akin. Unti-unti kong naidilat ang mga mata ko. Isang malaking pagsisisi kung bakit pa ako dumilat ng mga oras na iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang maitim na nilalang na nakaupo sa dibdib ko. Kasing laki ito ng batang 5 taon. Mabalahibo ang buong katawan, maging ang mukha. Itim ang balat at itim ang mga mata. Maliit ang ilong nito at malaki ang bibig. Mahahaba ang tainga nito na may matatalim na ngiping nakausli sa bibig na hindi maisara. Malaki ang tiyan at payat ang mga braso. Wala itong suot na damit o sapin sa paa. Hindi naman ito mukhang unggoy o ano dahil may 2 maliliit na sungay ito sa noo. Hindi ko makakalimutan kailanman sa buong buhay ko ang nilalang na nakita ko ng malapitan. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Halakhak nito. Paulit-ulit na halakhak ang ginagawa nito habang tila nasisiyahang nakaupo sa ibabaw ng dibdib ko. Napasigaw ako sa tindi ng takot at pagkagulat ko. Humahagik-gik ang nakakatakot na nilalang habang patuloy sa pagsakal sa akin. "Ray!" Kumakalabog ang pinto ng silid ko. "Tulong! Tulong!" Mahinang sambit ko. Wala na yata akong lakas para makasigaw pa, pero ayokong magpatalo sa nakakatakot na nilalang na ito. Pinipilit kong umusal ulit ng panalangin para labanan ito. Nilakasan ko ang pagbalikwas ko para makabangon at makawala sa pagkakasakal sa akin. Agad na pumasok ang may-ari ng shop. "Bakit ka sumisigaw?" Napaupo ako sabay hawak sa leeg ko. Hinahabol ko pang hininga ko habang iniisip kung ano ang nakita kong nilalang. Nilinga ko ang paligid pero wala na ang nakakatakot na nilalang na iyon. May sumasakal sa aking nakakatakot na nilalang. Maitim na puro balahibo. Mabaho. Maliit na malaki ang tiyan. Humihingal pa rin ako habang nagsasalita. "Baka naman binabangungot ka lang. Ganyan din ang ibang nag-stay-in dito. May maligno raw rito pero wala naman akong nakita kapag pumapasok ako rito. Bangungot lang yan." Katwiran ni Sir Ruben. Masyadong nagpapaniwala sila sa mga ganun. Pero hindi ako naniniwala noon na may maligno. Humugot ako ng malalim na hinga. Ngayon lang ho siguro, nakita ko na sa sarili kong mga mata. Hindi nakakibo si Sir Ruben. "Gusto mo bang mag-stay out? Ipangako mo lang na hindi ka aalis. Mahirap humanap ng trabahador na may talentong tulad mo." "Siguro ho ay ganun na lang. Hahanap ako ng malilipatan bukas na bukas din. Hindi naman ho ako aalis sa trabaho kaya huwag ho kayong mag-alala." Tumango-tango si Sir Ruben. "Mabuti naman. Paano yan? Matutulog ka pa ba rito?" Nilingon nito ang palibot ng silid. Mukhang walang nagtatagal na trabahador dito. Kahit sina Eric ay ayaw gumawi rito sa likod. Matagal ng isyo ito, mula pa sa mga magulang ko. Kung maaari ho sana ay sa shop na lang muna ako matutulog. Gusto ko lang hong makapagpahinga hanggang umaga. Medyo masakit din ho ang katawan ko. "Sige, walang kaso." Pagpayag ni Sir Ruben. Napatitig ito sa leeg ko na hawak ko. "Patingin nga niyan." Hinawi nito ang kamay ko sa katiningnan ang leeg ko. Tila nagimbal ito sa nakita nito. Bahagyang nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa leeg ko. "Bakit ho?" Nagtatakang tanong ko. "Mahabaging langit." Bulong nito. Nagtataka akong tumayo at sumilip sa salamin na nakasabit sa dingding ng kwarto ko. Pinagmasdan ko ang leeg ko sa salamin at nakita ko ang nangingitim na bakas ng pagkakasakal sa akin
ng nilalang na yun. 2 kamay pa. Kasing laki ng mga kamay ng bata ang bakas ng nangingitim na sakal. Intensyon niyon na patayin ako. Mas mabuti pa nga yata talaga na lumipat ka na lang. Hindi ko alam na ganito na kaseryoso ang inaabot ng mga stay-in dito. Umiling si Sir Ruben. Ikaw pa lang ang nakitaan ko ng marka na ganyan. Mailan na hindi ko na nakita pa dahil basta na lang umalis at hindi na bumalik. Naiwan na nga nila ang ibang gamit nila rito. Wala naman ho akong ginagawang masama para pagkatuwaan at saktan ng maligno ng ganito. Minasahe ko na lang ang nananakit na leeg ko. Lumabas na tayo. Nagmamadaling sambit ni Sir Ruben. Halika na. Lumabas na kami ng silid. Dala ko ang mga gamit ko. Ayoko nang bumalik pa sa silid na yon kahit saglit lang. Kinabukasan ay naghanap agad ako ng bed space. Kahit iyon lang mura para makatipid ako. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa shop na iyon at hindi ako sumilip man lang sa likod ng bahay. Hindi rin ako nagpapaabot ng gabi sa pagtatrabaho roon. Isa pa ring misteryo sa amin kung ano ang nilalang na iyon at bakit doon lang siya naglalagi. Basta ang alam namin ay maligno iyon o tiyanak. Ewan, basta ayoko na ulit makita pa ang nilalang na iyon kahit kailan. Ang sabi ni Sir Ruben ay noon pa niya naririnig sa mga magulang niya ang tungkol sa maligno na yun. Hindi naman daw sila sinasagabal o inaabala nito sa negosyo, kaya't hindi na rin nila pinapakialaman kung paano mapapaalis ang maligno. Baka nga rin daw iyon ang swerte ng shop nila, kaya't mabenta ang mga produkto nila. Napailing na lang ako. Hindi ko masasabing swerte ang nilalang na nananakit at handang pumatay nang wala namang atraso at laban. Pero hindi naman ako ang may-ari ng property na iyon kaya't wala ako sa posisyon para magdesisyon ng dapat gawin sa malignong iyon. Umalis na ako sa trabaho nitong pumasok ang 2022. Nag-a-apply ako sa Middle East at ngayon ay may schedule na ng biyahe ko. Malalayo na ako sa maligno. Hanggang sa muli, Sir Carl. Sana ay naibigan ninyo ang ibabahagi kong munting kwento. Magandang araw, Sir Carl. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa nyo ang liham na ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Eleanor. 30 years old na po ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa Hong Kong. 2 lang kaming magkapatid at ako ang breadwinner sa pamilya. Single pa lang ako pero may kasintahan na akong naghihintay sa akin sa pagbabalik ko sa Pilipinas. Naisipan kong sumulat at ikwento ang mga pangyayaring naganap sa amin sa mababang paaralan ng elementarya sa Malabon. Nang minsang dumaan sa newsfeed ng social media ko ang lumang larawan ng aming eskwelahan. Nakakatuwang makita ang dati nitong itsura dahil maraming masasaya at kakaibang alaala ang bumabalik sa akin. Naging sariwa ang mga alaala maging ang mga kababalaghan na narinig at naranasan ko roon. Malapit lang ang bahay namin sa paaralan. Mga 5 minuto lang ang distansya kapag naglalakad ka. May kalakihan ang malawak na looban ng paaralan at may mga puno pa sa paligid. Luma na rin ang mga estruktura ng mga panahong nag-aaral ako roon dahil itinayo iyon noong mga dekada 60. Gawa ang halos kabuuan nito sa kahoy at halatang luma na. Bakas ang ulan at init na nagdaan, maging kung hanggang saan ang inaabot ng baha sa tuwing may bagyo. Sa bawat pagakbang sa hagdan at sa ikalawang palapag ay maririnig mo ang creak ng kahoy. Magdarasal ka na lang na sana ay hindi mawasak sa pag-apak mo at hindi ka mahulog. May 2 main building na parehong may tig 2 palapag sa loob ng compound ng school.
Magkahiwalay ang para sa kinder, grade 1 hanggang grade 4. Pagkatapos ay building para sa grade 5 at 6. May mga sariling kwento ang bawat bahagi ng eskwelahan at palibot nito. At ilalahad ko iyon isa-isa sa inyo, Sir Carl. Marami akong kwentong naririnig noong nag-aaral pa ako roon mula pa sa mga magulang at tiyahin ko. May mga engkanto, duwende at manananggal daw na makikita roon. Nang pumasok ako roon noong 7 taong gulang ako, ay narinig ko rin ang mga ganoong kwento mula sa mga kaeskwela ko. Nakwento rin daw ng mga magulang nilang doon din nagsipag-aral. Bilang bata, ay takot na takot ako kaya hindi ako nagbabanyo ng walang kasama. Lagi kong inaaya ang mga kaklase ko na samahan akong magbanyo. Doon nagsimula sa katatakutan ang ayaan naming mga babae sa pagbabanyo. Napabalita kasi noon na may mga engkanto na nakatira sa malaking puno ng akasya na nasa tabi ng banyo na pang grade 1 at grade 6. Nataon pa na nasa bandang likuran lang iyon ng classroom namin at may bintana roon kaya tanaw namin ang banyo na pambabae at ang puno ng akasya sa tabi nito. Naaagaw din ng banyo ang atensyon namin kapag may klase kami. Hindi lang dahil sa creepy itong tingnan, kung hindi sa amoy nito. Kapag malakas ang hangin, ay pumapasok ang panghi ng banyo sa silid-aralan namin. Sa kaliwa ang pambabaeng banyo, sa kanang bahagi ang para naman sa mga panlalaki na mas mapanghi. Sa palibot ng banyo, ay maraming tanim doon na mga ligaw na halaman at damo kaya't hindi na pinupuntahan ng mga estudyante ang likurang bahaging iyon dahil na rin palaging basa ang lupa at nasa sulok na. Tila ba may regular na nag-aalaga ng mga tanim doon? Medyo malawak din ang bahaging iyon na hindi nagagamit maliban sa 2 banyong sadyang itinayo roon sa gitnang bahagi dahil siguro walang mapaglalagyan sa building. Ginawan lang ng makitid na daang sementado patungo sa 2 banyo sa likod at ang daanan ay sa tabi ng hagdan papasok sa loob ng lumang building kung nasa ng classroom namin. Naging matiwasay naman ang pag-aaral ko roon sa loob ng ilang taon. Hindi ako nakakita ng kahit anong nilalang. Pero naroon ang pakiramdam na may nakamasid sa akin kahit walang tao sa paligid. Hindi ko na lang iyon pinagtuunan ng pansin dahil sinasabi ko sa isip ko na hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Pero charot lang yun noon para palakasin ang loob ko. Hindi na sana ako maniniwala talaga sa mga sabi-sabi. Pero dumating ang araw na kinatatakutan ko noong grade 5 na ako. May isa kaming kaklase na biglang nagsisigaw at itinuturo ang bintana. Si Diana, maganda siya at maputi. Palagi siyang kinukuhang muse sa amin. Bilugan ang mapupungay ng mga mata nito. Matangos ang ilong at maninipis ang mga labi. Crush ng campus nga ang tawag sa kanya. Nagkaklase kami ng mga oras na yun nang mapansin ng teacher namin nasa bintana ang atensyon nito. Diana, focus on our lesson. Naalala ko pang sabi ng teacher namin. Hindi kumibo si Diana at nanatiling nakatitig sa bintana. Kita ko ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa bandang harapan ako nakaupo at nakalingon sa kanya na sa row 3 nakaupo. Nanlalaki ang mga mata nito at namumutla. Tila tinakasan ng dugo ang mga labi nito. Bumubuka ang mga labi nito pero walang salitang lumalabas sa bibig niya. Diana? Pukaw ulit ng teacher namin. May nakasilip sa bintana at nakakatakot siya. Sambit nito. May nakamasid sa akin. Ano bang pinagsasabi mo, Diana? Tanong ng teacher namin. Sinundan nito ang tingin ng kaklase ko.
Wala namang tao o ano sa bintana ah. Biglang tumayo si Diana at napaatras. Tulungan niyo ako! Kukunin niya ako! Sigaw niya. Habang gigil na gigil, na tila sinasabunutan pa ang sarili. Nakahawak ang dalawang kamay nito sa buhok niya at nanlalaki ang mga mata. Huwag kang lalapit sa akin! Itinaas nito ang kamay na tila pinapatigil sa paglapit ang kung anumang nakikita nito. Lumayo ka sa akin! Tiningnan ko ang gawin na itinuturo niya. Wala naman akong nakita pero nagtatayuan ang mga balahibo ko ng mga oras na yun. Marahil ay dahil sa takot. Nasa harap ko kasi ang batang babaeng nag-hysterical habang may itinuturong kung ano pero hindi ko naman nakikita. Napalunok ako. Paano kung mayroong ngang nilalang na naroon at nakatingin sa amin pero hindi ko naman nakikita? Kumakabog ang dibdib ko sa takot. Lumayo ka! Sigaw nitong muli. Ayokong sumama sa iyo! Napansin kong nag-ibang boses ni Diana. Tila nagmumula sa ilalim ng balon o madilim na kuweba at hindi boses ng batang babae. Nakakapanindig balahibo ang pakiramdam ko at nanlalaki ang ulo ko nang marinig ko ang tinig na iyon na nagmula sa kaklase ko. Nataranta ang buong klase maging ang guro namin. Hindi namin alam ang gagawin. May mga natatakot at naghihiyawan na rin. Engkanto! Sabay-sabay na tili ng mga babae. Ako naman ay nakamasid lang pero nakasiksik sa sulok kasama ng iba pa naming kaklase. Naiwan sa gitna ng silid-aralan si Diana. Nakatayo habang nakaturo ang hintuturo nito sa bintana. Napansin na lang namin na tumumba ito at nangingisay sa lapag. Agad siyang nilapitan ng guro namin at ilang kaklase na malalakas ang loob pero patuloy pa rin siya sa pangingisay. Tumirik ang mga mata nito at nangingitim ang mga labi hanggang sa tuluyang mawalan ng malay at hindi na kumilos. Agad naman siyang binuhat ng teacher namin palabas ng classroom. Hindi na kami sumunod dahil takot na takot kami sa mga nangyari kay Diana. Nagbulong-bulungan ang lahat at agad na kumalat sa campus iyon. Kanya-kanyang bersyon ng pagkukwento at pananakot. May ilan na nagsasabing umaarte lang daw para makauwi. May ilan naman na sabi ay umiiwas lang siyang mag-exam. Ang iba naman ay naniniwalang sinapian siya ng kung anong nilalang. Nagsiuwian na kami ng may pangamba na baka kami ang susunod pagpakitaan ng engkantong nakita ni Diana. Hindi rin ako makatulog ng maayos noong gabing iyon. Panay kwento ko pa sa mga magulang ko pero hindi naman sila naniwala sa akin. Kinabukasan ay kumalat ang balita na engkanto ang nakita ni Diana. Ang kwento raw nito sa mga kaklase naming dumalaw sa kanya. Base sa description niya ay mahahaba ang tainga ng nakita niya. Kulubot ang balat ng mukha nito. Mahaba ang tungki ng ilong. May gininto ang buhok at itim ang malalaking mga mata. Makintab daw ang pulang suot nito na tila mamahali ng tela. Ang sabi raw nito sa kanya ay kukunin siya nito at gagawing reyna ng tahanan nito. Nagpatawag daw ng albularyo ang magulang ni Diana at naging maayos ang lagay nito pagkatapos siyang gamutin at dasalan. Napaglaruan daw ito ng engkanto at nagandahan dito. Nang dahil doon ay hindi na siya pinapasok pa ng mga magulang niya sa paaralan namin at ililipat na raw sa ibang eskwelahan. Di kalaunan ay nabago ang kwento. Epilepsy raw ang sakit ni Diana. Sabi naman ng iba ay nalipasan lang daw ng gutom. Wala namang paraan noon para malaman kung ano ang totoo o hindi. Wala na rin kaming naging balita sa kanya dahil umuwi na raw sila sa probinsya. Hinayaan na lang namin iyon at nakalimutan matapos ang ilang linggo. Ang
Ang akala namin ay doon na magtatapos ang kababalaghang naranasan namin. Pero ang sumunod na naging biktima ay ang pinsan ko, si Ate Nadia. Mas matanda sa akin ng 1 taon at grade 6 na siya ng mga panahong iyon. Sa kasunod na silid lang namin sila nagkaklase. May hagdan paakyat sa 2nd floor sa pagitan ng mga silid-aralan namin. At ang makitid na daan patungo sa banyo sa likod ay nasa gilid lang ng hagdan na iyon. Ang likuran ng classroom nila ang halos katapat ng kabilang bahagi ng banyo na panglalaki. Naranasan din niya ang naranasan ni Diana. Takot na takot ako habang ikinikwento niya sa akin ang naranasan niyang iyon. Hindi ko iyon personal na nasaksihan, pero agad kumalat din iyon sa buong eskwelahan. Bago pa maikwento sa akin ng pinsan ko kung ano ang nangyari sa kanya nang dumalaw ako sa kanila para kumustahin siya. Ang kwento ni Ate Nadia ay nagkaklase raw sila ng hapon na iyon nang bigla na lang daw siyang nakaramdam ng mainit na hangin at parang may nakamasid sa kanya. Nilinga niya ang paligid ng classroom nila nang may magpakita sa kanyang nakakatakot na mukha na nakasilip sa bintana. Nakatitig daw ito sa kanya at dinig niya ang bulong nito na kukunin siya nito pagdating ng tamang oras. Gagawin daw siyang asawa ng engkanto paglaki niya. Nagtitili raw ang pinsan ko noon dahil sa takot. "Ah! May engkanto! May engkanto!" Nanlalaki raw ang mga mata niya ng mga oras na yun at pakiramdam niya ay may puwersang hinihila siya nito papalapit dito. Hanggang sa magdilim na lang ang paningin niya at hindi na maalala ang sumunod na nangyari. Ilang araw na hindi pumasok ang pinsan ko at pinatawas siya. Ang sabi raw ng albularyo ay napaglaruan siya ng engkanto at maaaring balikan anumang oras. Ipinakita sa akin ng pinsan ko ang kwintas na bigay sa kanya ng albularyo. Protection daw iyon laban sa masasamang elemento. Naalala kong trianggulo ang hugis niyon at may mata sa gitna. Inihabili ng albularyo na huwag huhubarin hanggang sa tuluyan ng makalayo ang engkanto sa kanya. Ayon sa kumalat na kwento, ilang ulit pang naganap ang ganoong pangyayari sa ibang estudyante. May nagbanyo lang daw sa likod pagkatapos ay sumigaw ito ng engkanto sa kahinimatay. Minsan naman daw ay may sumisitsit doon kahit wala namang ibang tao, kaya't hindi na nagbabanyo pa ang mga mag-aaral sa likurang bahagi ng building na yun. Minsan naman ay parang may malakas na puwersang tumutulak sa hagdan, kaya't may mga pagkakataong may mga estudyanteng nahuhulog doon. Minsan na rin akong nahulog sa hagdan na parang may tumulak mula sa likuran ko kahit wala naman akong kasama. Mabuti na lang at hindi mataas ang kinahulugan ko. 3 baitang lang kaya't galos ang inabot ko. May pagkakataon din kusang sumasara ang pinto ng banyo ng mga babae kahit wala namang malakas na hangin. Nagugulat na lang kami sa klase kapag nangyayari iyon habang nagtuturo ang guro namin. Madalas sabihin ng teacher namin na hangin lang daw, pero may kasama iyon na alanganing tawa. Ayaw lang siguro niya kaming matakot. Madalas ding mangyari na tumutunog ang school alarm pagsapit ng hating gabi. Madalas iyon marinig ng mga natitsyampuhang naglalakad sa harap ng school. Ang sabi ay duwende raw ang naglalaro ng alarm. Ang sabi naman ng iba ay nagtitrip lang daw ang katiwala. Di kalaunan ay nagpatawag ng pari ang mga guro para basbasan ang buong paligid ng eskwelahan para matahimik na ang lahat. Pinasara na rin nila ang banyo sa likod pero wala silang magawa sa mga bintana kung hindi ang isara na lang ito habang nagkaklase kahit mainit pa ang panahon. Hindi na naulit pa ang tungkol sa engkantong iyon matapos ang pagbabasbas na ginawa ng pari. Pero patuloy na nagpasalin-salin ang kwento ng mga nangyari.
May iba pang kwento-kwento ang nagaganap sa eskwelahan na iyon ang maging sa palibot nito. May eskinita kasi ang likod ng paaralan at may malawak na bakanteng lote sa kabilang bahagi na walang nakatira, kaya kapag madilim at matatakot kang dumaan, wala pa namang streetlight sa gabi ng mga panahong iyon. Nakwento minsan ng kapitbahay namin, si Aling Betty, ang naging karanasan niya habang naglalakad doon ng madaling araw. Dumaan daw siya roon pauwi galing sa pagbili ng agahan para sa anak niya na maaga ang klase. Shortcut kasi iyon pauwi sa kanila, pero medyo madilim pa ang lugar kapag alanganing oras. Papasikat pa lang daw ang araw ng mga oras na yun. Papito-pito pa raw siya habang naglalakad nang mapansin niya ang bata sa bandang unahan ng di kalayuan sa kanya. Tingin daw niya rito ay nasa 2 o 3 taon dahil sa liit nito. Matulin daw ang lakad nito papalayo sa kanya. Nagtaka raw siya kung bakit may batang ganoon ang edad na pagala-gala ng mga oras na yun, na wala pang 6:00. Ang tingin daw niya rito ay nakaitim na t-shirt at may suot na lampin. Hinabol daw niya ito para tulungang maibalik sa magulang nito. Nang lumiko ito sa corner ng eskinita, ay mas binilisan daw niya ang paghabol dito para maabutan niya, pero laking gulat daw niya nang wala siyang makitang bata na naglalakad doon. Malinis ang kalsada at sarado pa ang ilang mga bahay. Sa sobrang taranta raw niya ay tinakbo niya ang kahabaan ng eskinita pauwi sa kanila. Noon lang daw niya napag-isip-isip na baka engkanto o tiyanak ang nakita niya. Masyado itong maliit pero tuwid at matulin ang paglalakad. Mula noon ay hindi na siya dumadaan doon kapag madilim na o alanganing oras. May isa pa akong kwentong narinig noon. May nakakita raw ng manananggal sa likod ng eskwelahan sa gawi ng grade 1 to grade 4 na building. Iyon din ang likurang bahagi kung saan may nakakita ng tiyanak o engkanto na naglalakad sa madaling araw. Maaga raw dumating ang katiwala, si Mang Ruben, kaya mag-isa pa lang siya sa paaralan nun. Naglilinis siya ng silid-aralan ng grade 4 nang mapasilip ito sa bintana. Nadinig daw niya kasi ang tila malakas na tunog ng pagkampay ng mga pakpak. Napansin daw niya ang tila napakalaking paniki na lumilipad. Pinagmasdan daw niyang mabuti iyon at pilit pinakinggan ang pagaspas ng mga pakpak nito. Madilim pa raw noon pero naaninag niyang tila putol ang kalahating katawan ng kung sino man at kung ano man ang lumilipad. Napaantada raw siya nang mabilis na makalipad papalayo ang nasabing mukhang paniki. Doon na pagtanto nitong manananggal ang nakita niya. Tinapos daw niya agad ang paglilinis saka tumalilis dahil sa takot. Nakatapos ako ng elementarya na dala ko sa isipan ang mga nakakatakot pero makukulay na kwento at karanasan ko sa paralang iyon. Sigurado akong may ilang nakakaalam ng mga kwentong ito at nakakaalalas ang mga nangyari. Sa ngayon ay okay naman ang pinsan ko. Hindi na rin niya isinusuot ang kwintas at matagal na raw niyang naiwala iyon. Nasa Canada na rin siya at doon na nakapag-asawa. Wala na rin akong balita kay Diana mula nang umuwi sila sa probinsya. Hindi pa naman kasi uso ang internet noon. Renovated na ngayon ang halos buong bahagi ng paaralan base sa ipinadala sa aking bagong larawan niyon. Wala na ang bakas ng kalumaan at itsurang may mga kababalaghang nangyari noon. Wala na rin ang lumang building at tinayuan na ng bago na gawa na sa bato. Pero hindi ko tiyak kung wala nang nagpaparamdam na ibang nilalang sa eskwelahang iyon. Maayos na rin ang palibot ng paaralan. May mga bahay nang nakatayo sa likod nito at may street lights na. Hindi na matatakot ang sino mang gustong dumaan doon kahit alanganing oras. Wakas.